Sa isang maliit na barangay sa gilid ng bayan, naroon ang lumang bahay na yari sa kahoy na tinirhan ni Lorna at ng kanyang anak na si Laika. Ang bahay ay minana pa ni Lorna mula sa kanyang mga magulang. May mga butas na ang sahig, nangingitim na ang bubong, at ang mga pader ay tila ba may bakas ng mahabang panahon. Sa kabila ng kahinaan ng istruktura, iyon ang nagsilbing kanlungan ng mag-ina. Si Lorna, 32 taong gulang, ay kilala bilang masipag at tahimik. Simula nang umalis ang kanyang asawa para magtrabaho sa ibang bansa at hindi na nakabalik, siya na lamang ang nagtaguyod kay Laika. Nagtitinda siya ng kakanin tuwing umaga at nag-aalaga ng pananahi sa hapon. Sa bawat pagod na araw, ang inspirasyon niya ay ang ngiti ng kanyang 8 taong gulang na anak. Si Laika naman ay masayahin at puno ng imahinasyon. Sa edad na 8, natuto na siyang magbasa kahit kulang sa gamit sa paaralan. Tuwing hapon, nakikita siyang naglalaro ng mga bato at dahon sa harap ng bahay, ginagawang mga manikang hindi niya kayang bilhin. "Nanay, tingnan mo oh!" wika ni Laika habang nakaupo sa banig, hawak ang 2 dahon na inilapat niya at ginawang parang puppet. Si Mama Dahon at si Papa Dahon nag-uusap sila. Mumiti si Lorna at umupo sa tabi ng anak. "Napakalikot talaga ng imahinasyon mo, anak. Pasensya ka na at hindi kita mabili ng mga laruan na tulad ng meron sa mga kaklase mo." Umiling si Laika at hinaplos ang kamay ng ina. "Hindi ko naman kailangan ng mamahalin, Nay. Basta kasama kita, masaya na ako." Sa simpleng mga salitang yun, nakaramdam si Lorna ng gaan sa puso. Kahit na mabigat ang pasan niya sa buhay, alam niyang sulit ang lahat para sa anak. Sa kanilang barangay, kilala sila ng mga kapitbahay bilang mag-ina, na kahit salat sa yaman ay punong-puno ng pagmamahalan. Kapag nakikita sila ni Aling Bebang, ang tinderang matanda sa tindahan sa kanto, lagi nitong sinasabi, "Ay, ang ganda ng mag-ina. Si Lika parang anghel na laging nakangiti. At si Lorna, aba, napakasipag na nanay." Ngunit sa likod ng mga papuring iyon, may mga matang nagmamasid. Ang ilan sa mga kapitbahay ay nakakapansin na tuwing gabi, tila may kakaibang ginagawa si Lorna. May mga pagkakataong sa 10 oras ng gabi, makikita siyang naglalabas-masok ng bahay. Bitbit ang isang maliit na lamparang de gasolina. Hindi ito nakakaligtas sa mga mapanuring mata ng mga tao. "Bakit kaya gising pa si Lorna ng ganoong oras?" tanong ni Mang Ruben isang gabi habang nakaupo sa tapat ng kanyang bahay. "Nakikita ko, umiikot siya sa bakuran parang may hinahanap." Sumabat si Aling Sioning, ang tsismosa ng barangay. "Baka may tinatago yan. Aba, gabi-gabi na lang na ganyan, hindi na normal." Samantala, sa loob ng kanilang tahanan, may sariling mundo ang mag-ina. Kapag nagtatapos ang araw, nagsisindi sila ng gasera at sabay na kumakain ng kanin at ginisang gulay. Madalas ay tahimik, pero paminsan-minsan napupuno ng tawanan ng bahay. "Nanay, paglaki ko gusto kong maging guro," ani Laika isang gabi habang pinipisil-pisil ang kamay ng ina. "Guro?" tanong ni Lorna na may halong lungkot sa mata. "Kailangan ng matagal na pag-aaral niyan, anak. Pero kung iyan ang gusto mo, susuportahan kita. Gagawin ko ang lahat." Napangiti si Laika. "Alam ko po, kaya ako rin mag-aaral akong mabuti." Ngunit sa likod ng ngiting iyon may bigat na bumabagabag kay Lorna. Madalas siyang mapansin ng anak na nagugulat sa maliliit na ingay o biglang napapatingin sa dilim. Isang beses, habang nagliligpit si Laika ng kanilang plato, tinanong niya, "Nanay, bakit lagi kang balisa? May problema po ba?" Nagpanggap na ngumiti si Lorna at umiling. "Wala anak, napapagod lang si nanay. Huwag mong inindihin." Ngunit hindi lubos na kumbinsido si Laika. Kahit bata pa, ramdam niya na may tinatago ang anyang ina. Tuwing hating gabi, nagigising siya sa tunog ng kaluskos. Minsan ay maririnig niyang parang may umiiyak na marahan mula sa silid ng ina. "Nanay," mahina niyang tawag isang gabi, ngunit walang sumagot. Nang silipin niya, nakita niyang nakaupo ang kanyang ina sa gilid ng kama, nakatungo at tila may sinasambit na hindi niya maintindihan. Bumalik si Laika sa kanyang banig at nagtakip ng kumot. Sa murang edad, unti-unti niyang nararamdaman ang malamlam na bigat na bumabalot sa kanilang pamilya.
Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang mapansin ng mga guro ni Laika ang kanyang pagiging tahimik. Si Gang Ani Marquez, ang kanyang advisor, ay lumapit kay Lorna matapos ang klase. Lorna, napapansin ko lang na madalas ay tahimik si Laika. May mga bagay ba siyang pinagdadaanan? Bahagyang nagulat si Lorna at agad na umiwas ng tingin. Siguro po napapagod lang siya sa gawain sa bahay. Wala naman pong problema. Ngumiti si ganito Marquez, ngunit halata ang pag-aalala. Bantayan mo siya, Lorna. Ang bata sensitibo sa mga bagay na nangyayari sa pamilya. Pag-uwi nila, miyakap ni Lorna ang anak ng mahigpit. Pasensya ka na anak. Pasensya na kung minsan nagiging malungkot si nanay. Hindi po ako galit, Nay. Sagot ni Laika habang nakapikit sa mga bisig ng ina. Basta kasama kita, hindi ako natatakot. Ngunit sa loob ng tahimik na barangay, nagsisimula ng lumalim ang mga mata ng mga kapitbahay na nakatingin sa kanila. At sa bawat gabing lumilipas, parang may aninong hindi maipaliwanag na sumusunod sa mag-ina. Isang bagay na magiging ugat ng malalim na misteryo sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang linggo at tila mas lalong naging kakaiba ang kilos ni Lorna. Tuwing madaling araw, nagigising si Laika sa kaluskos ng mga yapak mula sa silid ng kanyang ina. Sa una, inakala niyang nagigising lang ito para magdasal. Ngunit nang magtagal, naririnig na niya ang tila pag-ungol at pag-iyak na hindi niya lubos maintindihan. Isang madaling araw, lumakas ang hangin at nagkaluskusan ang mga sanga ng puno sa labas. Nagising si Laika at narinig muli ang mga yapak. Lumapit siya sa pintuan ng silid ng ina at idinikit ang kanyang tenga. Nanay, mahina niyang tawag. Ngunit ang narinig niya ay isang mabigat na buntong hininga at ang tila mahina ngunit paulit-ulit na pagbulong. Hindi pwede. Kailangan kong magtago. Kailangan kong magtago. Bulong ni Lorna na parang wala sa sarili. Kinilabutan si Laika at dahan-dahan bumalik sa kanyang banig. Sa murang edad, nararamdaman niyang may bagay na malaki ang itinatago ng kanyang ina. Isang lihim na bumabalot sa kanilang tahanan. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, napansin ni Laika ang mga mata ng ina na pulang-pula, tila walang tulog. Nanay, bakit parang pagod ka lagi? Halos gabi-gabi po kitang naririnig. Nagulat si Lorna at tatigilan, bago pinilit ngumiti. Wala yon, anak. May iniisip lang si nanay. Huwag ka nang mag-alala. Ngunit hindi kumbinsido ang bata. Habang kumakain, hindi niya maiwasang titigan ng kanyang ina na parang may dinadalang mabigat na pasanin. Samantala, sa labas ng kanilang bahay, naroon ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Narinig mo ba kagabi? Ani Aling Sioning kay Mang Ruben. Parang may naririnig akong iyakan mula sa bahay ni na Lorna. Hindi kaya may problema talaga? Ewan ko ba? Sagot ni Mang Ruben habang umiinom ng kape. Pero simula nang biglang nawala ang asawa niya sa ibang bansa, parang hindi na siya naging normal. Baka may tinatago. Ang mga aling-asnyas na ito ay unti-unting kumalat sa buong barangay. At sa bawat bulungan, lalong nadagdagan ang bigat na nararamdaman ni Lorna. Sa paaralan, napansin din ng guro si Laika na madalas sa katulala sa klase. Laika, ayos ka lang ba? Tanong ni Go Marquez isang araw. Opo ma'am, mahina niyang sagot. Ngunit sa totoo lang, hindi siya mapakali. Bawat gabi, iniisip niya kung ano ang pinagdadaanan ng kanyang ina. Isang gabi, habang nakahiga, narinig niyang bumukas ang pinto ng bahay. Dahan-dahan siyang sumilip at nakita ang kanyang ina na may bitbit na sako. Pawisan si Lorna kahit malamig ang hangin sa labas. Nilagay nito ang sako sa sulok ng bahay, saka dali-daling bumalik sa silid. Nanay, bulong ni Laika sa sarili. Ano po ba ang tinatago ninyo? Naging palaisipan ito sa bata. Kinabukasan, tinanong niya ulit ang kanyang ina. Nay, ano po yung dala niyo kagabi? Ang bigat-bigat po nung sako ah. Napahinto si Lorna at tumitig sa anak. Laika, huwag ka nang makikialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Huwag na huwag kang titingin o gagalaw ng mga bagay na nakikita mo sa akin. Napatango na lang ang bata, ngunit lalong lumakas ang kanyang pagdududa. Mula noon, nagsimula siyang magtago ng mga obserbasyon. Tuwing aalis ang kanyang ina, itinatala niya sa maliit na kuwaderno
ang oras ng pag-alis at pagbabalik nito. Napansin niyang halos pare-pareho ang oras. Madaling araw laging naglalabas-masok si Lorna. Habang patuloy ang kakaibang kilos ng kanyang ina, nagsimulang makaramdam si Laika ng matinding kalungkutan. Hindi niya alam kung kanino siya lalapit. Minsan, nakaupo siya sa ilalim ng puno ng mangga sa bakuran at bigla na lang siyang napaluha. "Bakit po ganito, Papa?" bulong niya habang nakatingin sa langit. "Kung nandito ka lang sana, hindi ko po mararamdaman to." Si Nanay parang laging malayo ang isip niya. Dumating ang isang gabi na mas kakaiba kaysa dati. Habang nakahiga, narinig niya ang tunog ng mga basag na bote mula sa labas. Sumilip siya sa bintana at nakita ang aninong gumagalaw sa likod ng bahay. Agad siyang kinabahan at nagtago sa ilalim ng kumot. Ngunit ang pinaka-nakakatindig balahibo ay nang marinig niya muli ang boses ng kanyang ina. Mahina ngunit malinaw. "Wala kayong karapatang bumalik dito. Hindi niyo na kami masasaktan." Hindi na siya makatulog matapos noon. Nang sumapit ang umaga, tila wala lang nangyari si Lorna. Nagluto siya ng lugaw para sa kanilang mag-ina at ngumiti sa anak. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, halata ang pagod at takot sa kanyang mga mata. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Laika. Hindi na siya kasing masayahin sa klase at mas madalas na siyang nag-iisa. Minsan, lumapit sa kanya ang kaklase niyang si Miko. "Laika, bakit parang laging malungkot ka? Ayos ka lang ba?" "Oo," sagot niya, pilit na ngumiti. Pero sa loob niya, gusto niyang sumigaw ng lahat ng kanyang nakikita at nararamdaman. Ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang masaktan ang kanyang ina kung sakaling malaman nito na nagmamasid siya. Habang dumaraan ang mga araw, mas lalong naging malabo para kay Laika ang katauhan ng kanyang ina. Ang babaeng laging nagbibigay sa kanya ng lakas at pagmamahal. Ngayoy tila may itinatagong madilim na lihim. At sa bawat gabi ng kaluskos, sa bawat buntong hininga, at sa bawat pawis na dumadaloy sa noo ni Lorna, lalo lamang lumalalim ang misteryo na nakabalot sa kanilang tahanan. Isang misteryo na unti-unti ring bumabalot sa murang isip ng bata. Mabilis na kumalat sa barangay ang balitang may sunod-sunod na pagkawala ng kababaihan sa kalapit na bayan. Lalong nagigting ang takot ng mga tao nang may ilan ding nagsasabing may mga kakaibang aninong kumagala tuwing gabi. Dahil dito, dumating ang mga pulis upang magsagawa ng investigasyon at makipag-usap sa mga residente. Isang hapon, habang nagtitinda si Lorna ng kakanin sa labas ng kanilang bahay, lumapit ang isang matikas na pulis na nagpakilala bilang SP02 Ramirez. Siya ay may edad na 35, matikas at halatang sanay sa pagtatanong. "Magandang hapon po. Kayo po ba si Aling Lorna?" Tanong ng pulis na may seryosong tingin. "Oo po, ako po iyon," sagot ni Lorna habang mabilis na itinabi ang mga panindang suman at kutsinta. "Bakit po? May ilang mga kababaihan po kasing nawawala nitong mga nakaraang linggo," sabi ni Ramirez. "Gusto lang po naming malaman kung may napapansin kayo rito sa paligid. Kahit maliit na detalye, makakatulong sa investigasyon." Saglit na natigilan si Lorna. Kita sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Ngunit agad niyang iniwas ang tingin. "Wala naman po. Tahimik lang po rito sa barangay namin." Si Laika, na noon ay nakaupo sa gilid at naglalaro ng kanyang lumang manika, ay nakikinig ng mabuti. Ramdam niya ang magbabago ng tono ng boses ng kanyang ina. Tila ba may tinatago ito? Nagpatuloy sa pagtatanong si Ramirez. "Sigurado po ba kayo? May mga kapitbahay na nagsasabing nakaririnig ng mga iyak tuwing gabi at may nakikitang kakaibang kilos ng ilang tao." Napaagat-labi si Lorna at napahawak sa laylayan ng kanyang saya. "Siguro po, haka-haka lang yun ng mga tao. Alam niyo naman, mahilig sila sa chismis." Nagkatinginan sina Laika at Ramirez. Ang bata ay halatang nagtataka samantalang si Ramirez ay bahagyang tumango, ngunit nanatiling nagmamasid sa kilos ni Lorna. Matapos ang usapan, nagpaalam na ang pulis. "Kung may maalala po kayo, kahit anong detalye, huwag kayong mahihiyang lumapit sa amin." Nang makaalis si Ramirez,
Agad lumapit si Laika sa kanyang ina. "Nanay, bakit parang natakot ka kanina? May tinatago ka po ba?" Umupo si Lorna at hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, huwag ka nang magtanong ng ganyan. Basta tandaan mo, kahit anong mangyari, hindi kita pababayaan." Ngunit hindi iyon natapawi ng pag-aalala sa puso ni Laika. Sa halip, lalo lamang siyang nagduda na may mas malalim pang dahilan ang kakaibang kilos ng kanyang ina. Kinagabihan, nagising muli si Lika sa kaluskos. Sa pagkakataong ito, mas malinaw niyang narinig ang mga yapak papunta sa kusina. Tumayo siya ng dahan-dahan at sumilip mula sa pintuan. Nakita niyang nakatalikod ang kanyang ina, nakatayo sa harap ng mesa at tila may tinitingnan sa loob ng isang lumang kahon. "Nay!" Mahina niyang tawag. Nagulat si Lorna at dali-daling isinara ang kahon. "Lika, bakit gising ka pa? Bumalik ka na sa banig mo." "Nakita ko po yung kahon," sagot ni Lika, nanginginig ang tinig. "Ano po yun?" "Wala kang dapat alamin tungkol doon," mariing sagot ng kanyang ina. "Huwag ka nang makulit, Lika." Nang sumunod na araw, muling bumalik ang mga pulis sa barangay. Nagsagawa sila ng pagtitipon sa barangay hall upang paalalahanan ng mga tao na maging mapagmatyag at mag-ulat ng tanumang kahina-hinalang bagay. Habang nagsasalita si Ramirez, nakaupo si Lorna sa gilid kasama ang ibang residente. Pinagmamasdan siya ng pulis at napansin nitong parang hindi mapakali si Lorna. Laging napapalingon at tila takot na baka may makitang hindi dapat makita. "Mga kababayan," wika ni Ramirez, "kung may mapansin po kayong kahina-inala, huwag kayong mag-atubiling magsabi sa amin. Ang katahimikan at kaligtasan ng ating barangay ay nasa ating pagkakaisa." Tahimik na nakinig si Lorna, ngunit hindi niya maiwasang magpawis kahit malamig ang hangin mula sa mga bentilador. Si Laika naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang ina at ramdam ang tensyon sa katawan ni Po. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan muli ni Ramirez si Lorna. "Aling Lorna, sigurado po ba kayong wala kayong napapansin? Para kasing may bumabagabag sa inyo." Napatingin si Lorna kay Ramirez, ngunit agad niyang iniwas ang mata. "Wala po talaga, pagod lang siguro ako." Sa kanyang isip, nararamdaman ni Ramirez na hindi nagsasabi ng buong katotohanan si Lorna. Ngunit pinili niyang huwag nang pilitin. Hindi pa iyon ang tamang panahon. Samantala, si Laika ay lalong nadagdagan ng kaba. Sa murang edad, natututo na siyang magmasid at mag-ingat. Bawat salita ng kanyang ina ay pinapakinggan niya ng mabuti at bawat kilos nito ay kanyang pinagmamasdan. Isang gabi, bago sila matulog, mahigpit siyang niyakap ni Lorna. "Anak, huwag kang matatakot. Lagi kang ligtas basta't kasama mo ako." Ngunit sa isip ni Laika, may bumabalot na tanong na hindi niya kayang sagutin. Ligtas ba talaga siya? O ang mismong ina niya ang siyang may tinatago na maaaring magdala ng mas malaking panganib? Sa kabila ng lahat, pinili niyang manahimik at patuloy na magbantay. Kahit hindi niya alam kung anong katotohanan ang kanyang matutuklasan. Mula nang dumating ang mga pulis at magtanong-tanong, mas lalo pang naging alanganin ang kilos ni Lorna. Ang dating ina na laging nakangiti at malambing, ngayoy madalas tulala at madaling magulat sa maliliit na ingay. Si Laika, bagaman bata, ay ramdam na ramdam ang pagbabagong ito. Isang gabi, habang naglalaro siya ng papel na ginupit at ginawang parang manika, nakita niya ang kanyang ina na pawis habang nabubuhat ng isang mabigat na sako papasok ng bahay. Madilim ang paligid at tanging ilaw ng gasera ang tumatanglaw sa loob. "Nay, ang bigat yata niyan, ano po yan?" tanong ni Laika, nakakunot ang noo. Nagtigil si Lorna sandali bago sumagot ng mabilis. "Mga tela lang, anak. May magpapatahi bukas. Huwag mo nang tanuhin." "Pero Nay, parang hindi naman tela ang tunog. Parang..." "Laika," biglang tumaas ang tinig ni Lorna, dahilan upang mapatigil ang bata. "Sabi kong huwag ka nang makikialam. Umasok ka na at matulog." Nang gabing iyon,
Hindi makatulog si Laika. Ang imahe ng kanyang ina na nagbubuhat ng sako ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip. Ang dating presensya ng kanyang ina na nagbibigay ng kapanatagan, ngayoy nagdudulot ng kaba at takot. Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Lika sa kanyang mga kilos. Nagdesisyon siyang tahimik na magmasid. Kapag umaalis ang kanyang ina, sinusubukan niyang tandaan ang oras ng pag-alis at pagbabalik nito. Sa kanyang munang paraan, nagsimula siyang gumawa ng tala sa isang lumang kwaderno na ibinigay ng kanyang guro. Lunes, 2:00 ng madaling araw, lumabas si nanay. Martes, 3:00, may bitbit na sako. Miyerkules, umiiyak siya mag-isa sa kwarto. Habang patuloy ang kanyang pagtatala, lalong lumalalim ang kanyang mga tanong. Ano ba talaga ang laman ng sako? Bakit umiiyak ang kanyang ina kapag mag-isa? At bakit tila ba laging may takot sa kanyang mga mata? Isang hapon, habang nagliligpit ng mga pinggan, muling tinanong ni Laika ang kanyang ina. Nanay, bakit po kayo umiiyak minsan? Naririnig ko po kayo sa gabi. Nagulat si Lorna at muntik mabitawan ang hawak na baso. Pinilit niyang ngumiti. May iniisip lang si nanay, anak. Minsan, namimiss ko lang ang papa mo. Alam mo naman, matagal na siyang wala. Ngunit hindi kumbinsido si Laika. Alam niyang may mas malalim pang dahilan kaysa sa simpleng lungkot. Sa eskwela, napansin ng guro na si Laika ay nagiging tahimik at madalas nakatulala. Lumapit sa kanya si Ganung Marquez isang araw. Laika, may problema ba sa bahay ninyo? Pwede mong sabihin kay ma'am kung gusto mo. Nag-aatubiling gumiti ang bata. Wala naman po ma'am, napapagod lang po si nanay. Ngunit alam ni Ganung Marquez na may mas malalim pang dahilan. Pinayuhan niyang bantayan ang sarili at palaging magdasal. Samantala, sa mga kapitbahay, lalong lumalakas ang mga bulong-bulungan. Nakikita ko si Lorna, gabi-gabi laging may bitbit, sabi ni Aling Bebang. Hindi normal ang kilos niya. Baka may tinatago ma siya, dagdag ni Aling Sioning. Naku, hindi maganda yan. Ang mga salitang ito ay dumating din sa pandinig ni Laika. Sa kanyang murang isip, lalong dumami ang kanyang mga tanong at alinlangan. Isang gabi, napukaw siya ng mahihinang hikbi mula sa silid ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip mula sa siwang ng pinto. Nakita niyang nakaluhod si Lorna, hawak ang isang lumang rosaryo at umiiyak ng walang tunog. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na madamay si Laika. Ilayo niyo siya sa lahat ng kasamaan, bulong ng kanyang ina. Muling kumabog ang dibdib ng bata. Ano ang tinatakasan ng kanyang ina? Sino o ano ang sinusubukan nitong itago sa kanya? Kinabukasan, habang nag-aalmusal, tinanong ni Laika, Nay, bakit po kayo nagdadasal kagabi na parang takot na takot? Napatingin si Lorna sa anak, nanlalaki ang mga mata, bago pilit na ngumiti. Narinig mo ba ako? Hayaan mo na anak. Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Pero sa isip ni Laika, hindi sapat ang mga salitang iyon. Alam niyang may higit pa sa nakikita niya. Mula noon, nagsimula siyang mangarap na sana ay may masabi siya sa iba. Ngunit natatakot siya. Baka magalit ang kanyang ina. Baka iwan siya. Kaya pinili niyang itago ang lahat ng kanyang obserbasyon sa loob ng kanyang murang puso. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang misteryo sa kanilang bahay. Ang mga kaluskos, ang mga hikbi, at ang bigat ng mga sako na dinadala ng kanyang ina ay unti-unting bumabalot sa kanyang pagkabata. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang ina na tila laging nasa bingit ng isang lihim, alam ni Laika na darating ang araw na hindi na niya kayang manahimik. Sa ngayon, nagtatago muna siya sa katahimikan. Isang katahimikan na puno ng kaba, tanong at pangambang hindi niya alam kung kailan sasabog. Isang gabi, matapos ang ilang linggong pagbabantay at pagtatala ni Laika sa kakaibang kilos ng kanyang ina, biglang bumigat ang hangin sa kanilang paligid. Malakas ang ulan at humahampas ang hangin sa lumang bintana ng kanilang bahay. Sa gitna ng kalabog ng ulan, narinig nilang kumatok ang mga pulis. Magandang gabi po, Aling Lorna.
Sigaw ni SPO2 Ramirez mula sa labas. Pasensya na po sa abala, pero kailangan naming magtanong muli. May panibagong kaso na naman ng pagkawala. Nagulat si Lorna at nagmadaling pinatay ang gasera bago muli itong sindihan. Bago niya buksan ang pinto, huminga siya ng malalim at tinakpan ng kumot ang sako na nasa gilid ng silid. Sandali lang po, sagot niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Nang pumasok ang mga pulis, agad nilang napansin ang pawisang mukha ni Lorna kahit malamig ang panahon. Ayos lang po ba kayo? Tanong ni Ramirez, nakatingin diretso sa kanya. Oo naman po, nalilito lang ako kasi bigla kayong dumating, sagot ni Lorna na pilit pinipigil ang panginginig ng tinig. Habang abala sa mga pulis sa pagtatanong, nakatayo si Laika sa gilid. Mahigpit na hawak ang laylayan ng kanyang damit. Ramdam niyang hindi totoo ang mga sagot ng kanyang ina. Lalo na nang tanungin ni Ramirez kung may napapansin ba siyang kakaibang kilos na mga tao sa paligid. Wala po talaga, mabilis na sagot ni Lorna. Tahimik lang naman dito. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Laika. Hindi na niya matiis ang bigat ng lahat ng kanyang nakita at narinig. Ang mga kaluskos tuwing madaling araw, ang sako na laging dala ng ina at ang mga hikbing maririnig mula sa kwarto. Parang sasabog ang kanyang dibdib. Biglang sumigaw ang bata. Halos manginig ang kanyang boses. Nandyan po sa ilalim ng kama si Mama. Nagulat ang lahat. Tumigil sa pagsasalita ang mga pulis at napatingin sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Lorna at mabilis na lumapit sa anak. Lika, ano ba yung sinasabi mo? Nanginginig niyang wika. Pero bago pa siya makapigil, mabilis na nagtungo ang dalawang pulis sa silid. Hawak ang kanilang flashlight, sabay silang yumuko at sumilip sa ilalim ng kama. Diyos ko, bulong ng isa. Kapten, halikan niyo rito! Sigaw naman ang isa pa, nanlalamig ang boses. Nasa ilalim ng kama ang isang babae. Nakapiring ang mga mata, nakagapos ang mga kamay at halos hindi makagalaw. Ngunit ang nakakagulat, ang babaeng iyon ay kamukhang-kamukha ni Lorna. Ang parehong mukha, parehong haba ng buhok, parehong suot na lumang duster. Napatakip ng bibig si Ramirez, hindi makapaniwala. Anong ibig sabihin nito? Dalawa silang Lorna? Umiiyak si Laika habang humahawak sa braso ni SPO2 Ramirez. Siya po yung tunay kong nanay. Matagal ko na pong naririnig na umiiyak siya. Doon po siya nakatago. Si Lorna na kasama nila sa sala. Ang inaakala nilang nagsasalita sa kanila ay biglang namutla at napaatras. Hindi totoo yan. Ako si Lorna. Ako ang nanay ng batang iyan. Hindi ka totoo, sigaw ni Laika. Halos mawalan ng boses. Ang totoong nanay ko ay matagal nang umiiyak at nakakulong sa ilalim ng kama. Alam ko, ramdam ko. Nagkagulo sa loob ng bahay. Mabilis na nilabas ng mga pulis ang babaeng natagpuan sa ilalim ng kama. Nang alisin ang piring, tumulo ang mga luha nito at diretsyong tumingin kay Laika. Anak, mahinang sambit ng babae, halos mawalan ng lakas. Mama, napasigaw si Laika at dali-daling niyakap ang babaeng iyon. Walang pagdadalawang isip. Ang init ng yakap at ang pamilyar na amoy ng pawis at sabon ang nagpapatunay sa kanya na iyon nga ang kanyang tunay na ina. Samantala, ang babaeng nakitira sa kanila nitong mga nakaraang buwan ay nagsimulang manginig at maglabas ng iba't ibang palusot. Ako si Lorna. Niloloko niyo lang ako. Huwag kayong maniniwala diyan. Pero hindi na naniwala ang mga pulis. Nakita nila ang mga sugat at pasa sa katawan ng babaeng nasa ilalim ng kama. Ang mga sugat na iyon ay tanda ng matagal na pagkakabihag. Arestuhin siya. Mariing utos ni Ramirez sa kanyang mga tauhan. Hindi pa natin alam kung sino siya, pero malinaw na may malalim na kasong nakatago rito. Habang dinadala ang impostora, patuloy ang sigawan at pagmamakaawa nito. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi na pinakinggan ng mga tao. Mas nangingibabaw ang iyak ni Laika na mahigpit na nakayakap sa tunay niyang ina. Pasensya ka na, anak, bulong ni Lorna habang pinipisil ang kamay ng anak. Matagal kitang gustong makasama pero hindi ko magawa, ngayon lang ako nakalabas. Hindi na po tayo maghihiwalay, Nay.
Sagot ni Laika, puno ng luha ang mga mata. Hindi na po. Ang mga pulis ay nagsimulang nag-imbestiga sa mas malalim na koneksyon ng impostora. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng gulo at takot, nagkaroon ng saglit na kapanatagan si Laika. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hawak na niya muli ang tunay niyang ina. At yon ang pinakamatamis at pinakamatibay na yakap na kanyang naranasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, nananatili ang malaking tanong. Sino ang impostora at bakit niya kinulong si Lorna sa ilalim ng sariling kama? Ang sagot ay hindi pa alam, ngunit isang bagay ang malinaw. Nagsisimula pa lang ang mas malalim na misteryo sa buhay ng mag-ina. Nagulantang ang buong barangay nang kumalat ang balitang 2 Lorna ang nakita sa iisang bahay. Kinabukasan, dinala ng mga pulis sa presinto ang babaeng natagpuan sa ilalim ng kama at ang babaeng kanilang unang nakilala bilang Lorna. Ang buong lugar ay puno ng usap-usapan at hindi makapaniwala ang mga kapitbahay. Sa presinto, magkatabi silang nakaupo. Ang tunay na Lorna na halatang sugatan, maputla at halos walang lakas. At ang babaeng kasama nila nitong mga buwan na mas maayos ang bihis at mukhang kampante. Si Laika, bagamat natatakot, ay hindi bumibitaw sa kamay ng babaeng alam niyang tunay niyang ina. Siya ang nanay ko. Mariing sabi ng bata sa harap ni SPO2 Ramirez at ng iba pang mga pulis. Siya po yung matagal kong naririnig na umiiyak sa gabi. Hindi ko po siya nagkamali, ngunit ang kabilang babae, ang impostora, ay mariin ding ipinipilit ang kanyang sarili. Hindi, ako ang ina ng batang iyan. Ang babaeng iyan ay baliw, ginagawa lang niya ang lahat para agawin ang buhay ko. Napatingin si Ramirez sa 2 babae. Mahigpit ang kanyang ekspresyon, ngunit halata ang gulat at pagkabahala. Kung gaunon, kailangan naming malaman ang katotohanan. Hindi kami pwedeng magpadalos-dalos. Nagsimula ang pagtatanong. Kung kayo nga ang tunay na Lorna? Tanong ng isang pulis sa impostora. Ano ang pangalan ng asawa ninyo? Sandaling natigilan ang babae. Bago sumagot, si Mario. Si Mario ang asawa ko. Nagulat ang lahat ng marinig iyon dahil tama ang pangalan. Napatingin si Laika sa kanyang tunay na ina, umaasang may paraan upang patunayan ang sarili. Kung gayon, dagdag ng pulis, ilang taon nang nasa abroad si Mario? 11, sagot ng impostora, hindi nag-aalinlangan. Muling nagkatinginan ang mga pulis. Ang detalye ay tugma rin. Ngunit nang humarap sila sa babaeng natagpuan sa ilalim ng kama, bahagyang nanginginig ang boses nito. Oo, totoo iyon. Pero si Mario, huli kaming nag-usap, nagpadala siya ng liham. Sa liham na iyon, sinabi niya na may balak siyang umuwi bago siya biglang nawala. Nakita ni Ramirez ang luha sa mata ng babaeng sugatan. Mayroon ka bang ebidensya na ikaw ang tunay na Lorna? Ngumiti ng mapait ang babae. Sa ilalim ng baul sa kwarto, may mga lumang litrato namin ni Mario. Doon niyo makikita, ako ang kasama niya sa lahat ng iyon. Ang babaeng iyan, sabay turo sa impostora. Hindi siya ang nanay ng anak ko. Ginagaya niya ako. Hindi totoo, sigaw ng impostora. Halos manginig sa galit. Ako ang nag-alaga sa batang iyan nitong mga buwan. Siya ang baliw. Tignan niyo nga, ang itsura niya parang galing sa impyerno. Napaiyak si Laika at sumigaw. Hindi kasi mama. Ramdam ko kung sino ang tunay kong ina. Kahit hindi niya ako makausap, kahit nakatali siya, alam ko. Nagkaroon ng katahimikan sa loob ng silid. Ang mga pulis ay nagsimulang magduda sa sinasabi ng impostora. Kapansin-pansin, wika ni Ramirez, na mas alam ng bata kung sino ang kanyang ina. Ang ugnayan ng mag-ina ay hindi matitinad ng kahit anong panggagaya. Ngunit hindi pa sapat iyon. Kailangan pa nating alamin kung paano siya nagawa ng babaeng ito na magpanggap. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, sinimulang mapansin ng mga pulis ang ilang detalye. Ang impostora, bagamat magaling magsalita, ay tila may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng buo. Nang tanungin siya kung anong paboritong pagkain ni Laika, sagot niya ay tinola. Ngunit agad na sumabat si Laika,
Hindi totoo yon. Ayaw ko ng tinola. Lagi kong sinasabi kay mama na gusto ko ng sinigang na baboy. Napatingin ang lahat sa impostora. Ang mukha nito'y bahagyang namutla. Nagkamali lang ako. Paliwanag niya, ngunit halata ang panginginig ng kanyang tinig. Samantala si Lorna na sugatan ay halos mawalang ng lakas, ngunit pinilit magsalita. Lika, noong ikaw ay 5 taong gulang, nagkasakit ka ng lagnat. Halos 1 linggo kitang hindi iniwan. Hindi ka makakain, kaya ginawan kita ng lugaw na may konting luya. Sabi mo, iyon ang pinaka-espesyal na pagkain mo, kasi ako mismo ang nagluto. Napahagulgol si Lika at tumakbo palapit sa kanya. Tama po, siya yung mama ko, siya yung kasama ko noon. Sa puntong iyon, nagsimulang mabasag ang depensa ng impostora. Ngunit hindi siya tumigil. Hindi kayo pwedeng maniwala sa kanya. May mga taong gustong saktan ako, kaya nilagyan nila ako ng kaparehong mukha. Ako ang tunay, siya ang peke. Ngunit walang naniwala. Ang kanyang mga sinasabi ay tila wala ng laman kundi takot at kalituhan. Sa presinto, lalong tumindi ang tensyon. 2 babaeng parehong ipinipilit na sila ang tunay na ina at isang batang umiiyak na nagsusumigaw ng katotohanan. Captain, wika ni Ramirez, kailangan nating ipasa ito sa mas mataas na investigasyon. Posibleng hindi lang ito simpleng kaso ng panggagaya. Posibleng may mas malaking sindikatong nasa likod. Ngunit para kay Laika, simple lang ang lahat. Ang babaeng kasama niya sa mga gabi ng iyakan, ang babaeng humahawak sa kanya ngayon kahit sugatan, iyon ang kanyang ina. Walang makakapagbago ng kanyang paniniwala. At habang binabalot ng tensyon at tanong ang presinto, nagsimula na ring gumapang ang takot sa lahat. Kung may isang ngang impostora na kayang gayahin ang buhay ng isang tao, ilan pa kaya ang nagtatago sa dilim at naghihintay ng pagkakataon? Sa gabing iyon, malinaw na hindi pa nagtatapos ang laban ng mag-ina. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang mas malalim na pakikibaka para sa kanilang pagkakakilanlan at kaligtasan. Pagkalipas ng ilang oras, nagsimula ang masinsinang pag-usisa ng mga pulis. Dinala nila sa magkahiwalay na silid ang 2 babae, ang sugatang si Lorna na natagpuan sa ilalim ng kama at ang babaeng matagal nang nakikitang nakatira kasama ni Laika. Layunin nilang alamin kung sino ang tunay at sino ang mapanlinlang. Unang kinausap si Lorna, ang babaeng sugatan. Nakaupo siya sa harap ng mesa, nanginginig, ngunit pinilit ang sarili na magsalita. Ako po si Lorna de la Cruz, aniya. Ako ang nanay ni Laika. Matagal na akong nakakulong sa ilalim ng kama at halos araw-araw ay naririnig ko ang boses ng anak ko kahit hindi niya alam na naroon ako. Tiningnan siya ng imbestigador. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ka nagsisigaw o humingi ng tulong? Napaluha si Lorna. Sinubukan ko. Pero tuwing sisigaw ako, tinatakpan ng babae ang bibig ko. Binubugbog niya ako at tinatakot akong saktan ang anak ko. Kaya nanahimik ako. Pero lagi kong inaasahan na darating ang araw na matutuklasan ni Laika ang totoo. Mula roon inilipat nila ang tanong sa kabilang babae, ang impostora. Nakaayos ang kanyang buhok, matapang ang kanyang tindig at walang bakas ng pagod. Ako ang tunay na Lorna, mariin niyang sabi. Yung babaeng yon ay isa lang baliw na nagpapanggap. Hindi ba't ako ang kasama ng bata nitong mga buwan? Ako ang nag-alaga, ako ang nagpakain, ako ang nagsilbing ina. Sumabat ang isa sa mga pulis. Kung ganoon, ano ang buong pangalan ng anak mo? Lika Maria, Maria de la Cruz, sagot niya. Napatingin ang mga pulis sa isa't isa. Tama rin ang kanyang sagot, ngunit nang tanungin siya tungkol sa mga simpleng alaala, doon nagsimulang madapa ang kanyang kwento. Kung ikaw nga ang ina, anong paboritong laruan ni Lika noong siya'y 3 taong gulang pa lang? Nagtagal bago siya nakasagot. Manika. Lagi siyang may manika. Ngunit agad na sumabat si Laika na nakamasid sa interrogation room mula sa kabilang salamin. Hindi totoo yon. Ang paborito ko noon ay yung laruang lata na kotse na gawa ni Papa. Hindi ako nagkaroon ng manika hanggang sa pinilit akong bigyan ni Ma'am sa eskwela.
Napalunok ang impostora. Nagkamali lang ako. Hindi ko na maalala lahat. Samantala, si Lorna na sugatan ay inusisa pa rin. Anong oras ipinanganak si Laika? Mumiti siya kahit nanginginig. Bandang 2:00 ng madaling araw, umuulan din noon. Ang unang tunog na narinig ko ay ang kanyang iyak na mahina. Hindi ko makakalimutan kasi sa kabila ng ulan, parang musika sa akin ang kanyang pag-iyak. Tumulo ang luha ni Laika habang nakikinig mula sa kabilang silid. Siya po ang mama ko. Siya po, ngunit kahit ganon, hindi pa rin tuluyang makumbinsi ang lahat. Kailangan pa natin ng matibay na ebidensya, wika ni Ramirez. Hindi sapat ang mga salita lang. Kailangan nating hanapin ang totoo. Lumabas ang mga pulis mula sa interrogation room at kinausap si Laika. Anak, nakikita naming tiwala ka sa babaeng sugatan, pero kailangan naming maging sigurado. Mayroon ka bang alam na pwedeng patunay? Nag-isip si Laika at biglang naalala ang sinabi ng kanyang tunay na ina noong nakaraang pagtatanong. Nabanggit niya po na may mga litrato sila ni Papa sa lumang baul. Nasa bahay pa po namin iyon. Agad na nagpasya si Ramirez. Babalikan natin ang bahay. Kailangan nating makita iyon. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, lumapit ang impostora kay Laika. Anak, huwag kang maniniwala sa kanya. Niloloko ka lang. Ako ang kasama mo nitong mga buwan, hindi ba? Ako ang nagpatulog sa'yo. Ako ang nagpakain sa'yo. Ngunit umiling si Laika at tumingin sa babaeng sugatan. Oo, siya yung kasama ko. Pero ramdam kong hindi siya yung mama ko. Ang tunay kong mama, kahit nakatali, kahit nakapiring, naramdaman kong siya ang nagmamahal sa akin. Tahimik ang lahat sa loob ng sasakyan habang bumabalik sila sa lumang bahay. Pagdating doon, sinalubong sila ng mga usisero at kapitbahay. Ang ilan ay nakamasid sa mga pulis, ang iba na may nagbubulungan. Dalawa daw si Lorna? Paano nangyari yun? Bulong ni Aling Sioning. Pumasok ang mga pulis sa bahay at hinanap ang baul na tinutukoy. Sa ilalim ng lumang aparador, natagpuan nila ang isang kahon na puno ng alikabok. Binuksan ito ni Ramirez at nakita ang mga lumang litrato ni Lorna at Mario, ang asawa niyang matagal nang nawala. Nasa litrato rin ang batang si Laika noong sanggol pa, mahigpit na yakap ng kanyang ina. Ito ang patunay, sabi ni Ramirez, habang hawak ang mga litrato. Ikaw ang tunay na Lorna. Agad na lumapit si Laika at tumalon sa mga bisig ng kanyang ina. Alam ko po, alam ko kayo ang mama ko. Samantala, ang impostora ay nagsimulang magwala. Hindi kayo pwedeng maniwala sa mga larawang iyan. Kaya ko rin kayong bigyan ng litrato. Lahat ng yan pwedeng peke. Ngunit sa puntong iyon, alam na lang lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mga mata ng impostora ay puno ng galit at takot, samantalang ang tunay na Lorna ay puno ng sugat, ngunit puno rin ng pag-ibig at pagkalinga para sa anak. Dalhin siya sa kustodya, utos ni Ramirez. Kailangan nating alamin kung sino siya at bakit niya nagawa ito. Habang dinadala ng mga pulis ang impostora, lumapit ito kay Laika at nagsalita ng malamig. Akala mo ligtas ka na, bata? Hindi mo alam kung gaano kalalim ang gulong pinasok ninyo. Nanginginig si Laika ngunit mas hinigpitan ang yakap sa kanyang ina. Sa wakas, alam niyang nasa piling na niya ang tunay na taong nagmamahal sa kanya. Ngunit kasabay nito, isang mas malaking takot ang nagsimulang mamuo. Kung ang isang babae ay nagawang gayahin ang kanyang ina at makapasok sa kanilang buhay, sino pa kaya ang susunod? At gaano kalaki ang sindikatong nasa likod nito? Sa gabing iyon, nagsimulang umalingaw-ngaw sa isipan ng lahat ang mas malalaking tanong. Mga tanong na siguradong magbubukas ng mas madilim na sikreto. Sa presinto, matapos ang matinding pag-aaway ng dalawang magkaparehong muka, nagpasya ang mga pulis na gumamit ng mas tiyak na paraan para alamin ang katotohanan. Kinuha nila ang fingerprints ng dalawang babae at inihambing ito sa mga dokumento na naiwan ng munisipyo kung saan ipinanganak si Laika. Ang lahat ay naghintay ng may kaba, lalo na si Laika
na mahigpit na hawak ang kamay ng sugatang babae na pinaniniwalaan niyang tunay niyang ina. Ilang oras ang lumipas bago bumalik ang resulta. Habang naglalakad si Ramirez papasok ng silid, halata sa kanyang muka ang bigat ng nalaman. Natukoy na natin kung sino ang tunay na Lorna de la Cruz. Wika niya sa malamig na pinig. Lahat ay tumahimik at maririnig lang ang malakas na tibok ng puso ni Laika. Ang fingerprints na tugma sa mga dokumentong opisyal ay sa babaeng natagpuan sa ilalim ng kama. Itinuro niya ang sugatang babae na nakayakap sa anak. Ibig sabihin, siya ang tunay na ina ni Laika. Napasigaw sa tuwa ang bata. Sabi ko na nga ba, Mama, kayo po talaga. Niyakap niya ang kanyang ina ng mahigpit at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ng tunay na kapanatagan. Ngunit hindi pa rin tumigil ang impostora. Hindi kayo pwedeng maniwala sa mga papel na iyan. Madali lang yang dayain. Ako ang kasama ng bata. Ako ang nagpalaki sa kanya nitong mga buwan. Ako ang dapat nakilalanin. Lumapit si Ramirez at mariin tumingin sa kanya. Tama na, hindi mo na kami maluloko. Hindi mo man aminin ngayon, lalabas din ang buong katotohanan. Kailangan mo nang sumama sa amin. Sa kabila ng pagtutol at pagwawala ng impostora, agad siyang iginapos at dinala sa selda. Bago tuluyang mawala sa paningin, sumigaw siya kay Laika. Akala mo ba ligtas ka na? Hindi mo alam kung sino ang kalaban mo? Nanginginig si Laika, ngunit mas pinili niyang manatiling nakayakap sa kanyang tunay na ina. Mama, natatakot po ako, bulong niya. Hinaplos ni Lorna ang buhok ng anak. Huwag kang matakot, anak. Nandito na ako, hindi na kita iiwan. Matapos ang gulo, dinala ng mga pulis sina Lorna at Laika sa isang safe house habang nagpapatuloy ang investigasyon. Doon nila nalamang ang impostora ay kasapi ng isang sindikatong kilala sa panggagaya ng mga tao. Kinukuha nila ang pagkakakilanlan ng mga babae at inaangkin ang buhay ng mga ito upang magamit sa kanilang mga ilegal na gawain. Marami na silang nabiktima, paliwanag ni Ramirez habang kausap si Lorna. Ikaw ay isa lang sa mga napiling target. Dahil mahina ang seguridad sa inyong lugar, nagawa nilang pasukin ang buhay mo. Ang plano nila, alisin ka at palitan ng ibang tao na magpapatuloy ng buhay mo habang ginagamit ang pangalan at resources na meron ka. Naluha si Lorna. Diyos ko, kaya pala ilang linggo akong nakakulong. Akala ko katapusan ko na. Kung hindi dahil sa anak ko, baka hindi na ako makalabas. Matapang ang anak mo, wika ni Ramirez habang nakatingin kay Laika. Kung hindi siya nagsalita, baka hindi namin natuklasan ang lahat ng ito. Nagpunas ng luha si Laika at niyakap ang kanyang ina. Mama, alam ko pong kayo yun. Kahit hindi ko kayo nakikita. Ramdam ko po. Muling nagtagpo ang damdamin ng mag-ina. Ngayon ay mas matibay kaysa dati. Ngunit kasabay ng muling pagkikita ay ang mas matinding takot na baka hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan bumisita ang ilang opisyal upang makipag-usap kay Lorna. May karapatan ka na magsampa ng kaso laban sa babaeng iyon at sa sindikato. Pero dapat handa ka rin dahil posibleng hindi lang siya ang kasangkot. May mas malalaking tao sa likod nito. Tahimik si Lorna at pinisil ang kamay ng anak. Kung para sa kaligtasan ni Laika, gagawin ko. Kahit gaano kahirap, hindi ko nahahayaang madamay pa siya. Samantala, sa kulungan, ang impostora ay nanatiling tahimik. Ngunit baka sa kanyang mga mata, ang galit. May mga pagkakataong mahina siyang bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan ng mga bantay. Hindi pa tapos. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nang bumabalik sa normal ang buhay ng mag-ina. Sa safe house, magkasama silang kumakain, nagdarasal bago matulog at nagkukwentuhan bago matapos ang gabi. Ngunit nananatiling mabigat sa kanilang dibdib ang trauma na iniwan ng karanasan. Isang gabi, bago matulog, tinanong ni Laika ang kanyang ina. Mama, bakit po kayo kinulong? Bakit po kayo pinalitan? Hinaplos ni Lorna ang buhok ng anak at malumanay na sumagot.
dahil may mga taong gagawin ang lahat para makuha ang hindi kanila. Pero tandaan mo anak, walang makakapalit sa pagmamahal ng isang ina. Walang makakakuha ng pagkatao natin kung hindi natin ipapahintulot. Mama, hindi na po ba mangyayari yun ulit? Tanong ni Laika, halatang natatakot. Hindi na anak, sagot ni Lorna. Bagamat sa kanyang puso ay alam niyang may panganib pa rin. Dahil ngayon, hindi na tayo nag-iisa. May mga taong tutulong sa atin. Sa gabing iyon, mahimbing silang natulog na magkasama. Mahigpit ang yakap ng mag-ina. Sabay na humihinga, sabay na nangangarap ng panibagong bukas. Ngunit sa dilim ng gabi, nananatiling nakatago ang anino ng sindikatong minsang bumasag sa kanilang kapayapaan. At habang mas lalong lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumilitaw na ang laban ng mag-ina ay hindi pa tuluyang nagtatapos. Sa halip, nagsisimula pa lang ang mas malawak na pakikibaka laban sa mga taong pilit inaangkin ang kanilang pagkatao. Matapos mapatunayan ang pagkakakilanlan ni Lorna, dahan-dahan na nilang sinimulang ibalik ang dati nilang pamumuhay. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Ang trauma ng nakaraang mga buwan ay nananatili sa kanilang puso at ang simpleng katahimikan na dati nilang tinatamasa ay hindi agad bumalik. Sa kanilang pagbabalik sa lumang bahay, agad nilang napansin ang mga bakas ng karanasan, ang kama kung saan natagpuan si Lorna, ang mga gasgas sa sahig na tanda ng kanyang pagkakakulong, at ang mga kapitbahay na laging nakamasid, nagbubulungan sa bawat hakbang nila. Anak, bulong ni Lorna kay Laika habang inaayos ang kanilang mga gamit. Subukan nating bumalik sa dati. Huwag kang mag-alala. Ligtas na tayo ngayon. Ngumiti si Laika, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng alinlangan. Mama, paano kung bumalik sila? Paano kung may ibang magpanggap ulit? Niyakap siya ng kanyang ina. Hindi na nila magagawa iyon. May bantay na tayo mula sa mga pulis. At higit sa lahat, nandito ako. Hindi na ako mawawala. Ngunit tuwing sasapit ang gabi, hindi maiwasan ni Laika na magising mula sa mga bangungot. Sa kanyang panaginip, laging naroon ang imahe ng impostora. Nakangiti ng malamig, pilit siyang inaagaw mula sa kanyang ina. Gigising siyang pawisan at humahangos at agad niyang tatakbuhin ang higaan ng kanyang ina. Mama, iyak niya minsan sa kalagitnaan ng gabi. Nandito pa ba kayo? Agad siyang sasalubungin ng mahigpit na yakap ni Lorna. Oo anak, huwag kang matakot. Nandito lang ako. Ngunit hindi lamang si Laika ang may dinadalang trauma. Si Lorna mismo ay madalas nakatulala, lalo na kapag may naririnig siyang kaluskos sa paligid. Minsan, bigla siyang napapatingin sa bintana na para bang may bantang paparating. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig kapag naiisip ang mga oras na siya ay nakapiring at walang magawa habang pinapalitan ng impostora ang kanyang pagkatao. Sa kabila nito, unti-unti silang tinutulungan ng mga kapitbahay na datay puro bulong lamang ang ginagawa. Si Aling Bebang ay madalas magdala ng pagkain, habang si Mang Ruben ay nag-aalok ng tulong sa pag-aayos ng mga sirang bahagi ng bahay. Aling Lorna, sabi ni Mang Ruben isang araw, habang pinapako ang isang sirang bahagi ng bubong, wala ka nang dapat ikahiya. Lahat kami, handa kaming tumulong. Malaking gulo ang dinaanan ninyo ng anak mo. Hindi kayo nag-iisa. Napaluha si Lorna at mahigpit na inawakan ang kamay ng kapitbahay. Maraming salamat po. Hindi ko akalaing may ganitong malasakit pa rin. Samantala, sa paaralan, napansin ni ganyang Marquez na si Laika ay mas madalas na tahimik at iwas sa mga kaklase. Lumapit siya sa bata isang araw matapos ang klase. Laika, gusto mo bang kausapin ako tungkol sa mga nararamdaman mo? Pwede kang magtiwala kay ma'am. Tahimik na napatingin si Laika sa guro at unti-unting nagsalita. Ma'am, lagi ko pong naiisip yung impostora. Paano kung may iba pa sila? Paano kung bumalik sila? Hinaplos ng guro ang kanyang balikat. Natural lang ang matakot, Laika. Pero tandaan mo, hindi ka na nag-iisa. May mama ka, may mga pulis at may mga taong nagmamalasakit sa inyo. Dapat mong ipagpatuloy ang buhay at huwag hayaang kainin ka ng takot. Dahil sa mga salitang iyon, nagsimula si Laika na muling bumangon.
Sa kabila ng kanyang mga pangamba, nagsikap siyang maging mas matatag para na rin sa kanyang ina. Ngunit hindi madaling alisin ang mga tanong sa kanilang isipan. Kapag may kumakatok sa pinto, kapwa sila kinakabahan. Kapag may estranghero na dumaraan sa harap ng bahay, pinagmamasdan nila ito ng mabuti. Ang simpleng kaluskos ng hangin ay nagdudulot ng kaba na parang muling babalik ang nakaraan. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga sandali ring nagbabalik ang liwanag. Sa mga hapon na sabay silang nagluluto, sa mga umagang sabay silang nagdarasal, at sa mga oras na magkasama silang nagtatawanan sa gitna ng hirap, unti-unting bumabalik ang kulay ng kanilang buhay. Lika, sabi ni Lorna isang gabi habang sabay silang nagdarasal, hindi ko kayang burahin ang lahat ng nangyari, pero kaya nating magpatuloy. Basta't magkasama tayo, makakaya natin. At sa mga salitang iyon, napangiti si Lika. Oo po, Mama, magkasama tayo kahit ano pa ang mangyari. Ngunit sa likod ng ngiti, pareho nilang alam na mahaba pa ang kanilang tatahakin. Ang sugat na iniwan ng impostora ay hindi agad maghihilom. Ngunit ang mahalaga, muling nagtagpo ang kanilang mga kamay, muling nagtagpo ang kanilang mga puso. At habang lumilipas ang mga araw, unti-unti nilang natutunan na kahit puno ng takot at alaala ng dilim ang kanilang nakaraan, may pag-asa pa ring magbukas ang pinto ng panibagong umaga. Isang umagang sila'y magkasama at muling bumabangon sa gitna ng mga sugat na iniwan ng kahapon. Mabilis na kumalat sa bayan ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng dalawang Lorna. Ang mga tao ay nagtataka kung paano nagawa ng isang grupo na palitan ang isang tao at kontrolin ang buhay nito. Hindi nagtagal, pormal nang sinimulan ng mga awtoridad ang mas malalim na investigasyon. Ang kaso ni Lorna ay naging susi para mabuksan ang mas malaking lihim. Isang sindikatong matagal nang kumikilos sa iba't ibang lugar, kinukuha ang pagkakakilanlan ng mga babae upang gamitin sa kanilang mga ilegal na gawain. Sa presinto, ipinatawag si Lorna upang magbigay ng mas detalyadong salaysay. Nakaupo siya sa harap ng mesa habang nakatitig kay Spoto Ramirez na seryosong nagtatala ng bawat salita. "Matagal na akong nakakulong," sabi niya, nanginginig ang tinig. "Hindi ko alam kung gaano katagal kasi halos wala akong nakikitang liwanag. Tanging boses ng anak ko ang naririnig ko sa gabi. Ang babaeng yon, pinapalitan ng lahat. Ang boses ko, ang kilos ko, pati ang mga alaala ko. Ila ba pinag-aralan niya ang buong buhay ko?" Tumango si Ramirez. Malinaw na matindi ang organisasyon sa likod nito. Hindi basta-basta makakagawa ng ganoon ang isang tao lamang. Kailangan nating malaman kung sino ang mga utak at paano sila kumikilos. Sa mga sumunod na linggo, nagpatuloy ang investigasyon. Nakatanggap ang pulisya ng iba't ibang ulat mula sa mga alapit na bayan, mga kwento ng kababaihang biglang nawawala at mga pamilyang nagugulat nang makitang parang ibang tao na ang kanilang kaanak. Unti-unti, nabuo ang larawan ng sindikatong kumakalat sa buong rehiyon. Samantala, si Laika ay patuloy na nagsisikap na bumalik sa normal na pamumuhay. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng lahat. Sa eskwela, nilapitan siya ng kanyang guro. "Laika," sabi ni Gangdu Marquez, "narinig ko ang nangyari. Nais kong ipaalam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Kung may kinakatakutan ka, nandito lang ako." Nagpasalamat ang bata, ngunit sa kanyang puso ay ramdam pa rin niya ang kaba. Kaya tuwing gabi, bago matulog, lagi niyang dinadasal na sana'y matapos na ang gulo at hindi na sila muling gambalain. Habang lumalala ang investigasyon, naging mas malapit si Ramirez sa mag-ina. Madalas siyang bumibisita upang kumustahin sila at tiyaking ligtas. "Kailangan nating mag-ingat," wika niya isang gabi habang kumakain sila ng simpleng hapunan. Kapag ganitong kaso, posibleng maghiganti ang mga taong sangkot. Huwag kayong maglalakad ng mag-isa, lalo na sa gabi. "Salamat po, sir," tugon ni Lorna. "Hindi ko nahahayaang masaktan ulit ang anak ko." Maging ang barangay ay nagsimulang makibahagi sa laban. Pinangunahan ni Kapitang Ernesto ang pagpupulong upang talakayin ang seguridad. "Mga kababayan," sabi niya, "hindi natin pwedeng pabayaan na muling mangyari ito.
Lahat tayo ay kailangang magtulungan. Naglatag sila ng bantay baryo. Nagtalaga ng mga tanod na mag-iikot tuwing gabi at nagtakda ng curfew para sa mga kabataan. Sa ganitong paraan, unti-unting bumalik ang tiwala ng komunidad. Ang mga tao na dati abala lamang sa sarili, ngayon ay nagkakaisa para mapanatili ang kaligtasan ng lahat. Isang gabi, dumalaw si Ramirez, dala ang balitang ikinagulat ng lahat. Naaresto na namin ang 2 kasamahan ng impostora. Sila'y nahuli sa kabilang bayan matapos tangkaing dukutin ng isang babae. Sa interobasyon, lumabas na ang grupong ito ay matagal nang gumagawa ng ganitong krimen. Napatingin si Lorna kay Laika at huminga ng malalim. Salamat sa Diyos, bulong niya. Ngunit kasabay nito, ramdam pa rin niya na hindi pa lubos na tapos ang lahat. Dahil dito, lalong tumibay ang samahan ng mga pulis at ng komunidad. Naging mas malapit si Ramirez sa mag-ina at madalas ay naglalaan ng oras upang makipaglaro kay Laika at magbigay ng lakas ng loob kay Lorna. Anak, sabi ni Lorna isang gabi habang magkasama silang nagdarasal, nakikita mo ba kung paano tayo tinutulungan ng mga tao? Hindi tayo nag-iisa. Maraming nagmamarasakit sa atin. Opo mama, sagot ni Laika. Pero kahit ganun, natatakot pa rin ako minsan. Parang andyan lang sila sa dilim. Hinaplos ng ina ang buhok ng anak. Natural lang ang matakot anak. Pero tandaan mo, tangtapang mo ang nagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako. Kaya't huwag mong kalimutan na matapang ka. Sa mga salitan iyon, unti-unting bumalik ang tiwala ni Laika sa sarili. Nakita niya ang pagbabago sa paligid. Ang mga kapitbahay na ngayon ay laging nakangiti at nag-aalok ng tulong. Ang mga tanod na nagbabantay sa gabi at ang mga pulis na palaging nakaalalay. At habang nagpapatuloy ang laban sa sindikato, alam nilang hindi madali ang daraanan. Ngunit sa bawat hakbang, mas nagiging malinaw na may pag-asa pa. Sa huli, ang komunidad ay naging mas matibay, mas mapagmatyag, at mas nagkakaisa. At para kay Lorna at Laika, bagamat hindi pa lubos na nawala ang takot, natutunan nilang muling magtiwala, hindi lang sa isa't isa kundi sa mga taong nakapaligid sa kanila. Sa gabing iyon, habang magkasamang nakaupo sa harap ng kanilang bahay, tiningnan ni Lorna ang anak. Laika, wika niya, anumang dilim ang dumating, lagi nating tatandaan na may liwanag pa ring naghihintay. At sabay silang tumingin sa langit kung saan ang mga bituin ay kumikislap. Mga paalala na sa kabila ng lahat, may pag-asa at may panibagong bukas na darating. Pagkaraan ng ilang linggo ng pagsisiyasat at pagtutok ng mga pulis, unti-unti nang bumalik si Lorna sa kanyang dating pamumuhay. Ngunit hindi maikakaila na nagbago siya. Hindi lamang dahil sa mga sugat na iniwan ng pisikal na pagkakabihag, kundi pati sa sugat na iniwan sa kanyang puso at isipan. Gayunman sa kabila ng lahat, pinilit niyang bumangon alang-alang kay Laika. Isang umaga, habang sumisilip ang araw sa bintana ng kanilang bahay, kinuha ni Lorna ang kanyang lumang makinang panahik. Matagal itong nakatambak sa gilid, natakpan ng alikabok. Ngunit ngayon ay muli niyang pinunasan at inayos. Lika, wika niya, kailangan nating magsimulang muli. Hindi pwedeng puro takot at lungkot ang iikot sa buhay natin. Ito ang paraan para makabangon tayo. Ngumiti si Lika habang pinagmamasdan ang kanyang ina. Mama, tutulungan ko po kayo. Kahit maglipat lang ako ng tela o mag-ayos ng mga sinulid. At doon nagsimula ang pagbabalik ng sigla sa kanilang tahanan. Nagtahi si Lorna ng mga simpleng damit para sa mga kapitbahay. At kalaunan ay nagsimulang umorder sa kanya ang mga tao. Kahit maliit ang kita, sapat na yon para makapagbigay ng bagong pag-asa. Isang araw, habang nag-aabot ng bagong tahi na baro kay Aling Bebang, sinabi ng matanda, Lorna, saludo ako sa tapang mo. Hindi lahat ng tao ay makakabangon pagkatapos ng dinaanan mo. Huwag mong isipin na nag-iisa ka. Marami sa amin ang handang umalalay. Napaluha si Lorna sa mga salita ng kapitbahay. Unti-unti niyang naramdaman na hindi siya nag-iisa at may mga taong handang umalalay sa kanya at kay Laika. Ngunit hindi lamang trabaho ang kanyang pinagtutuunan ng pansin. Naging aktibo rin siya sa mga samahan ng kababaihan sa barangay.
Isang gabi, dumalo siya sa pagtitipon ng mga nanay at ibinahagi ang kanyang karanasan. Hindi ko akalaing mararanasan ko iyon, sabi ni Lorna, nangingilid ang luha. Akala ko katapusan ko na, pero natutunan ko na hindi ako dapat manahimik. Dapat lumaban para sa anak ko at para sa sarili ko. Kaya kung may iba sa inyo na dumaraan sa hirap, huwag kayong magtago. May tutulong sa atin. Marami ang naantig sa kanyang salaysay. Ang ilan sa mga kababaihan ay lumapit at nagsabing sila man ay nakaranas ng pang-aabuso at takot, ngunit hindi nila nagawang magsalita. Dahil kay Lorna, nakahanap sila ng lakas ng loob. Samantala, si Laika ay nagsilbing inspirasyon din sa kanyang ina. Tuwing umuuwi ito galing sa paaralan, dala ang maliliit na medalya at karangalan, nararamdaman ni Lorna na may dahilan para magpatuloy. Mama, sabi ng bata, minsan habang ipinapakita ang kanyang award, ginagawa ko ito para sa inyo. Ayokong isipin niyong sayang lahat ng sakripisyo niyo. Niyakap siya ni Lorna ng mahigpit. Hindi sayang ang lahat, anak. Ikaw ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kung hindi dahil sa'yo, baka sumuko na ako noon pa. Habang lumilipas ang mga buwan, lalong tumibay ang loob ni Lorna. Hindi na siya basta-basta natitinag ng takot. Kapag may maririnig siyang bulong ng tsismosa o mapanuring tingin ng iba, tinatanggap niya iyon ng may dignidad. Alam ko ang totoo, bulong niya sa sarili. At yun lang ang mahalaga. Minsan muling bumisita si Ramirez upang i-update sila tungkol sa kaso. Magpapatuloy ang paglilitis laban sa sindikato. Huwag tayong mag-alala, mahaba ang proseso. Pero hindi namin hahayaang makaligtas sila. Mumiti si Lorna at nagpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka wala na ako ngayon. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang lahat ng utang na loob namin. Hindi nyo kailangang magpasalamat, sagot ni Ramirez. Ang mahalaga, buhay kayo at magkasama. Sa kabila ng lahat, patuloy pa rin ang laban sa loob ni Lorna. Ang laban sa kanyang mga alaala. Kapag mag-isa siyang nagtatahi sa gabi, minsan ay bigla na lang siyang napapahinto at naaalala ang mga oras ng kanyang pagkakakulong. Ang dilim, ang lamig ng sahig sa ilalim ng kama, at ang tunog ng sariling hikbi na walang makarinig. Ngunit tuwing sisilip si Laika at sasabihing, "Mama, gusto niyo po ng tubig?" Napapawi ang kanyang takot. Sa mga simpleng sandali ng kanilang pagsasama, nakahanap siya ng lakas. Ang ngiti ng kanyang anak ang naging paalala na hindi pa huli ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, inimbitahan si Lorna ng isang samahan ng kababaihan sa bayan upang magsalita sa kanilang pagtitipon. Sa harap ng maraming tao, tumayo siya ng may lakas ng loob. "Hindi ako perpekto," panimula niya. "Isa lang akong simpleng ina na dumaan sa matinding pagsubok. Pero natutunan ko na kahit gaano kahirap ang dilim, may liwanag pa ring darating. At iyon ay ang pagmamahal ng anak ko at ang tiwala sa Diyos." Nagpalakpakan ang lahat. Sa araw na iyon, hindi lamang si Lorna ang bumangon mula sa kanyang pagkakabagsak, kundi pati na rin ang mga taong nakarinig sa kanyang kwento. At habang nakaupo siya sa gilid ng entablado, hawak ang kamay ni Laika, bumulong siya sa anak. "Anak, hindi ko nahahayaang bumalik ang takot. Magkasama tayong babangon, anuman ang dumating." Sa puntong iyon, tuluyan nang nagsimulang gumaling ang mga sugat ni Lorna. Hindi dahil nakalimutan niya ang nakaraan, kundi dahil natutunan niyang gawing lakas ang bawat luha at bawat sugat na kanyang dinanas. Habang patuloy na bumabangon si Lorna mula sa mga sugat ng nakaraan, si Laika naman ay nagsimula ring makahanap ng sariling lakas. Ang eskwela ang naging kanlungan niya mula sa mga takot at alaala ng impostora. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging determinado na magtagumpay para sa kanyang ina. Isang umaga, habang inaayos ni Laika ang kanyang lumang bag na may mga kupas na tahi, napansin ni Lorna ang sipag ng anak. "Anak, hindi ko man maibigay ang lahat ng luho. Pangako ko na gagawin ko ang lahat para hindi ka mawalan ng pag-asa," sabi niya habang pinupunasan ng mesa kung saan sila kumakain. "Mama," sagot ni Laika na may ngiti,
Hindi ko naman po kailangan ng luho. Ang gusto ko lang ay makita kayong masaya at hindi umiiyak. Sa paaralan, pinapansin ng mga guro ang kakaibang kasipagan ni Laika. Madalas siyang nauuna sa klase. Laging nagbubukas ng libro kahit hindi pa nagsisimula ang leksyon. Laika, wika ni Ginong Marquez, napapansin kong masigasig ka sa pag-aaral. Ano ang nagpapalakas sa'yo? Tahimik na ngumiti ang bata. Si Mama po, gusto kong matupad lahat ng pangarap ko para sa kanya. Gusto kong maipakita na hindi na sayang ang lahat ng sakripisyo niya. Madalas siyang sumali sa mga pagsusulit at paligsahan. Sa isang quiz bee sa kanilang barangay, hindi siya inaasahang nanalo ng unang gantimpala. Nang tawagin ang kanyang pangalan, mabilis siyang lumapit sa entablado at kinuha ang maliit na tropeo. Nakatingin sa kanya si Lorna, punong-puno ng luha sa mata. Pagkatapos ng programa, niyakap siya ng kanyang ina. "Anak, ang galing mo! Sabi ko na nga ba, matalino ka." Ngumiti si Laika at sumagot, "Para po sa inyo to, Mama. Para sa atin." Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, hindi rin naging madali ang lahat. May mga kaklase siyang minsan ay pumupuna sa kanyang mga damit na luma na at hindi na uso. Si Laika, lagi na lang paulit-ulit ang suot, bulong ng ilang. Bagamat nasasaktan siya, pinipili niyang manahimik. Sa halip, ginagamit niya ang sakit bilang inspirasyon upang mas lalo pang magsumikap. Kapag umuuwi siya, ibinubuhos niya ang oras sa pagbabasa ng mga lumang aklat na bigay ng kanyang guro. Minsan, tinanong siya ni Lorna habang magkasamang naghahapunan, "Lika, nahihirapan ka ba sa eskwela? Nakikita kong pagod ka lagi?" Umiling si Lika at numiti. "Hindi po, Mama. Hindi ako nahihirapan. Masaya ako kasi natututo ako. Basta't kasama ko kayo, kaya ko lahat." Muli silang nagyakap. At sa mga simpleng sandali na iyon, alam nilang pareho silang humuhugot ng lakas sa isa't isa. Lumipas ang mga buwan at unti-unti nang nakilala si Lika sa kanilang paaralan. Siya ang laging kinatawan sa mga paligsahan at palaro at palaging nagdadala ng karangalan sa klase. Ngunit higit pa sa mga tropeo at medalya, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang ngiti sa labi ng kanyang ina sa tuwing may natatanggap siyang pagkilala. Isang araw, tinawag sila ng kanilang guro para sa isang proyekto sa paaralan. "Kailangan niyo pong magsulat ng sansay tungkol sa taong hinahangaan niyo," sabi ni Ginimong Marquez. Walang pag-atubili, agad na sinulat ni Laika ang tungkol kay Lorna. "Ang hinahangaan ko ay ang aking mama," panimula ng kanyang sansay. "Hindi siya mayaman, hindi siya makapangyarihan, pero siya ang pinakamalakas na tao na kilala ko. Kahit halos mawalan siya ng lahat, hindi siya sumuko. Siya ang dahilan kung bakit ako lumalaban." Nang mabasa ng guro ang kanyang gawa, hindi nito napigilang maluha. "Laika, ipabasa natin ito sa buong klase," sabi niya. At nang binigkas ni Laika ang kanyang sanaysay sa harap ng mga kaklase, lahat ay natahimik at nakinig. Sa huli, pinalakpakan siya ng buong klase at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Pag-uwi niya, excited niyang ikinuwento ito sa kanyang ina. "Mama, nabasa ng lahat ang sinulat ko tungkol sa inyo. Proud na proud ako sa inyo." Niyakap siya ni Lorna, halos maluha. "Anak, hindi ko alam kung anong ginawa ko para magkaroon ng anak na tulad mo. Ikaw ang inspirasyon ko." Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang samahan ng mag-ina. Bagamat may mga takot pa ring nananatili, pinipili nilang ituon ang kanilang buhay sa mga pangarap. At sa bawat hakbang ni Lika sa kanyang pag-aaral, ramdam niya na hindi lang siya nag-aaral para sa sarili, kundi para rin sa kanyang ina na hindi sumuko sa kabila ng lahat. At sa huli, natutunan ni Lika na ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa medalya o tropeo, kundi sa tapang na bumangon at magsikap kahit pa may sugat ang nakaraan. Sa piling ng kanyang ina, natutunan niyang anuman ang mangyari, may pag-asa pa ring matupad ang kanilang mga pangarap, makalipas ang mahahabang buwan ng takot, pangamba at paglilitis. Unti-unti nang sumilay ang bagong simula para kina Lorna at Lika.
Hindi pa tuluyang nawawala ang mga alaala ng nakaraan, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging matatag sila. Isang umaga, habang magkasamang nag-aalmusal, sinabi ni Lorna, "Anak, naisip ko, bakit hindi tayo lumipat ng bahay? Maraming alaala rito, at baka mas makabuti kung magsimula tayo sa bagong lugar." Natigilan si Laika, ngunit makalipas ang ilang segundo ay ngumiti siya. "Mama, gusto ko rin po yan. Gusto kong maramdaman na talagang nagsisimula tayo ulit." Sa tulong ng mga kapitbahay at ilang kaibigan, nakahanap sila ng maliit na paupahan sa bayan. Hindi ito marangya, ngunit malinis. Maliwanag at higit sa lahat, malayo sa mga alaala ng impostora. Nang unang gabi nilang doon matulog, magkahawak kamay silang nagdasal. "Panginoon," wika ni Lorna, "salamat sa bagong simula. Ingatan mo kami at gabayan sa bagong tahanang ito." Sa bagong bahay, nagsimula silang magtanim ng mga gulay sa maliit na bakuran. Araw-araw, sabay silang nagdidilig at nag-aalaga ng mga halaman. "Mama, parang mas masaya ako dito," sabi ni Laika habang hawak ang maliit na timba. "Parang wala na akong kinatatakutan." Ngumiti si Lorna. "Oo anak, dito natin bubuuin ang bago nating buhay. Dito tayo magsisimula ulit." Samantala, patuloy pa rin ang kaso laban sa sindikato. May mga balitang lumalabas sa radyo at telebisyon tungkol sa mga miyembro nitong nahuhuli at napaparusahan. Minsan, habang nakikinig si Lorna ng balita, tinanong siya ni Laika, "Mama, hindi na po ba sila babalik?" Huminga ng malalim si Lorna bago sumagot, "Hindi na anak, at kahit pasubukan nila, hindi na tayo katulad ng dati. Mas matapang na tayo ngayon. Hindi na tayo magpapaloko." Mula noon, mas naging aktibo sila sa komunidad. Sumali si Lorna sa isang samahan ng mga kababaihang nagtutulungan upang maghanap buhay. Nagtatahi siya ng mga uniforme at simpleng damit, habang si Laika naman ay mas naging masigasig sa kanyang pag-aaral. Madalas silang magkasamang naglalakad papuntang paaralan at palengke. At sa bawat hakbang ay nararamdaman nilang unti-unting bumabalik ang normal na pamumuhay. Isang araw, dumating si Spoto Ramirez sa kanilang bahay. "Lorna, Laika," sabi niya, "may magandang balita ako. Malapit nang matapos ang kaso laban sa mga miyembro ng sindikato. Karamihan sa kanila ay nakulong na, at higit sa lahat, ligtas na kayong dalawa." Naluha si Lorna at nagpasalamat. "Sir, kung hindi dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin kami. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik lahat ng utang na loob ko." Ngumiti si Ramirez. "Hindi nyo kailangang magpasalamat. Ang mahalaga ay ligtas kayo at maayos ang kalagayan. Kung may kailangan pa kayo, huwag kayong mahiyayang lumapit." Pagkaalis ni Ramirez, tumingin si Laika sa kanyang ina. "Mama, parang talagang tapos na ang lahat. Parang tunay na bagong simula na ito." Ngumiti si Lorna at hinaplos ang pisngi ng anak. "Oo anak, tapos na ang bangungot. Ang natitira na lang ay ang pagbangon natin at pagtupad ng mga pangarap." Sa mga sumunod na buwan, nakikita ni Lorna kung paano lumalago ang anak, hindi lamang sa talino, kundi pati sa tapang. Naging leader si Lika sa kanilang klase at madalas siyang humihirang upang magsalita sa mga programa. Kapag tinatanong kung saan siya humuhugot ng inspirasyon, palagi niyang sagot, "Sa aking mama, siya ang aking bayani." Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanilang bahay, nag-usap ang mag-ina. "Mama," tanong ni Lika, "ano po ba ang pangarap niyo?" Natigilan si Lorna. "Ang pangarap ko? Noon, simple lang. Magkaroon ng tahimik at masayang buhay kasama ang pamilya. Pero ngayon, anak, ang pangarap ko ay makita kang lumaking masaya, ligtas at matatag. Gusto kong makita kang matupad lahat ng pangarap mo." Ngumiti si Lika. "Mama, pangako ko po, gagawin ko ang lahat para maging proud kayo sa akin." Nagyakapan silang dalawa, at sa gabing iyon, ramdam nilang tuluyang nagsimula ang panibagong kabanata ng kanilang buhay. Isang kabanata na puno ng pag-asa, pagbangon at pangarap.
Sa kanilang puso, alam nilang hindi na sila babalik sa nakaraan. Sa halip, itutuloy nila ang bagong daan na kanilang tinatahak. Isang daan na kahit puno ng hamon, ay tiyak na magdadala sa kanila sa mas maliwanag na bukas. Makalipas ang ilang buwan ng katahimikan, isang nakakayanig na balita ang umabot kina Lorna at Laika. Habang nakikinig si Lorna sa radyo, habang nagtatahi, mariin niyang napakinggan ang balita. 2 kasapi ng sindikatong responsable sa mga insidente ng pagdukot at pagpapanggap ay nakatakas mula sa kulungan. Natigilan siya at halos mapitawan ang hawak na karayom. Mabilis siyang lumapit kay Lika na abala sa paggawa ng takdang aralin. "Anak," sabi niya na may halong kaba sa tinig, "kailangan nating maging doble ang ingat. May mga nakatakas daw sa sindikatong iyon." Biglang kumabog ang dibdib ni Lika. "Mama, babalik po ba sila? Hanapin nila tayo?" Niyakap siya ni Lorna ng mahigpit. "Hindi ko alam, anak, pero pangako ko, hindi na kita pababayaan." Mula noon, naging bantay sarado ang kanilang bahay. Bawat gabi, sinisiguro ni Lorna na nakasara ang lahat ng bintana at nakalak ang pinto. Pinilit din niyang sanayin si Lika sa mga simpleng bagay, tulad ng pag-alam kung paano tumawag ng pulis at kung paano tumapas kung sakaling may masamang mangyari. Dumating isang gabi na habang natutulog si Lika, bigla siyang nagising dahil sa isang bangungot. Pawis na pawis siya at nanginginig. "Mama, babalik sila!" Sigaw ng bata. Mabilis siyang nilapitan ni Lorna, niyakap at marahang tinapik sa likod. "Wala yun, anak. Panaginip lang. Hindi na tayo nag-iisa. May mga taong handang magtanggol sa atin." Kinabukasan, dumating si SPO2 Ramirez upang personal na ipaalam ang sitwasyon. "Lorna, alam kong nakakatakot ang balitang ito, pero huwag kayong mag-alala. May mga pulis na nakatalaga para magbantay dito sa inyong lugar. Hindi na kayo katulad ng dati na walang kakampi." Nagpasalamat si Lorna, ngunit hindi pa rin maalis ang pangamba sa kanyang dibdib. "Sir, paano kung bigla silang sumulpot dito? Paano kung balikan nila kami?" Tumango si Ramirez. "Naiintindihan ko ang takot mo, pero tandaan mo, mas handa na tayo ngayon." At hindi nila madadaig ang pagkakaisa ng buong komunidad. Sa barangay nagsimulang magpatrolya ang mga tanod at mga voluntaryong residente. Ang mga tao ay nagkaroon ng sistema ng pagbabantay tuwing gabi. Sa kabila nito, ramdam pa rin ni Laika ang bigat ng sitwasyon. Minsan habang naglalakad siya pa uwi galing eskwela, parang may mga matang nakamasid sa kanya. "Mama," wika niya isang hapon, "parang mau sumusunod sa akin kanina." Agad na kumabog ang dibdib ni Lorna. "Sino? Nakita mo ba?" Umiling si Laika. "Hindi po malinaw, pero parang may nakatayo sa kanto. Tapos nawala na lang bigla." Mabilis na ipinagbigay alam ni Lorna kay Ramirez ang nangyari. "Hindi ko kayang baliwalain to. Baka nga totoo, baka sinusubaybayan nila kami." Sabi niya, "Babantayan natin lalo." Sagot ni Ramirez, "Kung may makita pa kayong kakaiba, agad kayong magsabi. Hindi natin hahayaang ulitin nila ang ginawa nila noon." Dahil sa insidenteng iyon, lalong naging alerto ang mag-ina. Sa gabi, madalas nilang naririnig ang mga aso sa paligid na tumatahol, at kahit iyon ay nagdudulot ng kaba. Ngunit sa kabila ng takot, ramdam din nila ang pagkakaiba mula dati. Ngayon, hindi na sila nag-iisa. Sa gitna ng pangamba, nakahanap ng paraan si Lorna upang bigyan ng tapang ang anak. "Anak," wika niya isang gabi, "ang mga pagsubok na ito ay hindi para pahirapan tayo, kundi para patatagin tayo. Hindi tayo bibitaw." Ngumiti si Laika kahit may luha sa kanyang mata. "Mama, matapang po ako. Basta kasama ko kayo, kaya ko." At sa paglipas ng mga araw, natutunan nilang mabuhay sa gitna ng takot, ngunit may kasamang pag-asa. Ang kanilang bahay, na minsang naging kulungan ng dilim, ngayon ay naging muog ng kanilang tapang. At kahit hindi nila alam kung kailan tuluyang matatapos ang laban, tiwala silang sa pagkakataong ito, handa na silang magtagumpay dahil hindi na sila nag-iisa.
at buong barangay ang kasama nilang lumalaban. Ilang linggo matapos ang balitang pagtakas ng mga kasapi ng sindikato, mas lalong humigpit ang pagbabantay sa bayan. Ang mga residente ay nagbabantay na parang mga sundalo at gabi-gabi ay nagrorotasyon ang mga tanod sa paligid ng bahay ni Lorna at Laika. Sa kabila ng tensyon, dumating din ang panahon na nagkaroon ng matinding operasyon laban sa mga pugante. Isang madaling araw, ginising si Lorna ng malakas na katok sa kanilang pinto. "Buksan niyo! Pulis to!" sigaw ni Ramirez mula sa labas. Agad niyang binuksan ang pinto at nadatnan ng ilang pulis na may kasamang posas at baril. "Naaresto na namin ang mga kasamahan ng impostora," sabi ni Ramirez. Habol ang hininga matapos ang operasyon. Napaluha si Lorna at agad na niyakap si Laika na noon ay nagising at nangingingig. "Salamat po, Panginoon," wika niya. Natapos din. Ngunit hindi roon nagtapos ang lahat. Sa mga sumunod na araw ng investigasyon, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Ang impostora na muntik ng umagaw sa buhay ni Lorna ay minsan ding naging biktima ng parehong sindikato. Isa siyang dating ina na nawalan ng sariling anak matapos siyang pilitin ng grupo na isuko ang pagkatao at kalimutan ang nakaraan. Habang kausap ni Lorna si Ramirez, mabigat ang kanyang pakiramdam. "Sir, ibig sabihin biktima rin siya?" tanong niya habang pinipisil ang kanyang dibdib. Tumango si Ramirez. "Oo, Lorna. Pero sa kasamaang palad, imbes na lumaban, pinili niyang maging bahagi ng kanila. Ginawa niyang paraan ang pangsasangpot sa iba para siya mismo ay makaligtas." Hindi nakapagsalita agad si Lorna. Sa kanyang isip, bumalik lahat ng alaala ng pagkakakulong, ng takot at sakit na dulot ng impostora. Ngunit kasabay nito, naisip din niya ang katotohanang minsan, pareho silang naging biktima. Isang araw, pinayagan siyang makaharap ang impostora sa loob ng kulungan. Nakatayo siya sa harap ng rehas, habang ang babae ay nakaupo, nakayuko at tila wala ng gana sa buhay. "Bakit mo ginawa ito sa akin?" tanong ni Lorna, nanginginihang tinig. Dahan-dahan siyang tumingin ng impostora. "Dahil wala na akong ibang magagawa," mahina niyang sagot. "Nawala ang anak ko, wala na akong tahanan. Pinilit nila akong maging ikaw para may saysay pa ang buhay ko. Pero alam kong mali, alam kong wala akong karapatang agawin ang lahat sa'yo." Naiyak si Lorna. Hindi niya akalain na maririnig niya ang ganitong sagot. Sa halip na galit, naramdaman niyang may bahid ng awa sa kanyang puso. "Nasaktan mo ako, nasaktan mo ang anak ko, pero sa kabila ng lahat, pinapatawad kita. Hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Para matapos na ang sakit at takot." Namilog ang mata ng impostora at unang beses tumulo ang luha mula sa kanyang mata. "Hindi ko inaasahan na maririnig ko yan mula sa'yo. Salamat, kahit huli na." Pag-uwi ni Lorna, sinalubong siya ni Laika. "Mama, nakita niyo po ba siya? Ano pong nangyari?" Hinaplos niya ang pisngi ng anak. "Oo anak, nakita ko siya at pinatawad ko na siya." "Bakit po, Mama? Siya ang muntik nang pumatay sa atin." Huminga ng malalim si Lorna. "Dahil anak, minsan ang mga tao ay biktima rin ng mas malalaking bagay. Hindi ibig sabihin ay wala silang kasalanan, pero ibig sabihin dapat din nating maunawaan kung bakit nila nagawa yon. Pinatawad ko siya, pero hindi ibig sabihin malaya na siya. Hustisya pa rin ang mananaig." Natahimik si Laika at unti-unting tumango. "Ngayon ko po naintindihan. Ang pagpapatawad, hindi ibig sabihin ay nakalimutan na natin, kundi pinili nating hindi na magpakain sa galit." Mula noon, naging mas malakas ang mag-ina. Ang kanilang karanasan ay nagturo sa kanila ng mas malalim na kahulugan ng tapang. Hindi lang ang paglaban sa takot, kundi ang kakayahang patawarin kahit mahirap. Sa huli, muling bumalik ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Hindi na sila natutulog na may kaba at hindi na rin ganoong kalalim ang kanilang mga bangungot. Bagkus, natutunan nilang yakapin ang bawat araw bilang bagong pagkakataon upang magmahal, magtiwala at magpatuloy. At habang sabay silang nagdarasal bago matulog, bumulong si Lika sa kanyang ina. "Mama, salamat po sa tapang ninyo.
Dahil sa inyo, natuto akong maging matatag. Ngumiti si Lorna at niyakap ang anak. Anak, tayong dalawa ang nagturo sa isa't isa kung ano ang tunay na lakas. Hanggat magkasama tayo, wala nang makaatalo sa atin. Ang mga taon at dahan-dahan nang gumaling ang mga sugat sa nakaraan ni na Lorna at Laika. Ang mga alaala ng sindikato at impostora ay nanatili bilang paalala, ngunit hindi na sila nakatali rito. Sa halip, ginawa nilang lakas ang lahat ng pinagdaanan upang maabot ang kanilang mga pangarap. Si Laika, na minsang nanginginig sa takot tuwing gabi, ngayon ay isang dalagitang puno ng tapang at determinasyon. Sa eskwela, lalo siyang nagsikap. Hindi na lamang siya basta mahusay sa klase, isa na rin siyang huwaran sa mga guro at kaklase. Madalas siyang nahihirang na lider ng mga proyekto at kapag tinatanong kung saan nanggagaling ang kanyang tapang, palagi niyang sagot, "Sa karanasan ko kasama ang mama ko." Isang araw pagkatapos ng klase, dumiretso si Laika sa bahay at agad na niyakap ang kanyang ina. "Mama," wika niya puno ng pananabik, "gusto ko pong maging pulis paglaki ko." Napatiting si Lorna sa anak, bahagyang nagulat ngunit may halong tuwa. "Anak, pulis? Bakit?" Mumiti si Laika at sagot niya, "Kasi po, sila ang tumulong sa atin. Kung hindi dahil kay Sir Ramirez at sa mga kasama niya, baka hanggang ngayon ay nasa dilim pa rin tayo. Gusto ko ring tumulong sa ibang tao na katulad natin. Yung mga takot, yung mga walang kakampi. Gusto kong maging lakas nila." Naluha si Lorna sa narinig. "Anak, mabigat ang pangarap na iyan, pero kung iyan ang nais mo, susuportahan kita. Basta pangako mo lang sa akin na aalagaan mo ang sarili mo." "Pangako, Mama," sagot ni Laika habang mahigpit na yumakap. Mula noon, lalo pang pinagbuti ni Laika ang kanyang pag-aaral. Sumali siya sa mga organisasyon sa paaralan na may kinalaman sa disiplina at pamumuno. Siya rin ang madalas na pinapadala ng paaralan sa mga paligsahan at seminar tungkol sa kabataan. Lahat ng kanyang ginagawa ay para maihanda ang sarili sa pangarap na maging pulis. Habang lumalaki, naging malinaw kay Laika na hindi sapat ang determinasyon lamang. Kailangan din ng oportunidad. Sa tulong ng mga guro, nalaman niya ang tungkol sa mga scholarship program na maaaring magtuloy sa kanyang pangarap. Isang gabi, habang kumakain silang mag-ina, masaya niyang ibinalita ito. "Mama, may pagkakataon po akong mag-apply sa scholarship para sa mga gustong maging pulis. Libre po ang pag-aaral at tutulungan nila hanggang makapagtapos." Halos maluha si Lorna sa tuwa. "Anak, yan na ang simula. Sige, gawin mo ang lahat para makuha yan. Nandito ako sa likod mo." Hindi naging madali ang proseso. Kailangan ni Laika ng mataas na marka, malusog na pangangatawan, at matibay na paninindigan. Sa bawat hakbang, lagi siyang pinapaalalahanan ng kanyang ina. "Anak, kapag pagod ka, tandaan mong hindi lang ito para sa iyo, kundi para rin sa lahat ng taong matutulungan mo balang araw." Dumating ang araw ng pagsusulit para sa scholarship. Maaga pa lang ay gumising na sila. Dinala ni Lorna ang baon na pagkain ng anak at sabay silang naglakad patungo sa testing center. "Anak, gawin mo ang lahat. Nandito lang ako. Hindi mo kailangang maging perpekto. Basta ibigay mo ang buong puso mo." Ngumiti si Laika at tumango. "Oo po, Mama. Para ito sa atin." Sa loob ng silid, sagad ang kanyang determinasyon. Habang sumasagot ng mga tanong, naaalala niya ang lahat ng pinagdaanan nila. Ang sigaw niya noon na nagligtas sa kanyang ina, ang tapang na natutunan niya sa bawat gabi ng takot, at ang mga aral na iniwan ng kanilang karanasan. Pagkatapos ng pagsusulit, umuwi silang mag-ina at sabay na nagdasal. Ilang linggo ang lumipas, dumating ang liham mula sa scholarship committee. Nanginginig ang mga kamay ni Laika habang binubuksan ito. "Mama, natanggap ako!" Halos pasigaw niyang sabi. Agad silang nagyakapan at pareho silang lumuha ng tuwa. "Anak, ito na ang bunga ng lahat ng sakripisyo. Ito na ang unang hakbang tungo sa pangarap mo." Mula noon, mas lalo pang naging inspirasyon si Laika sa kanilang barangay.
Ang mga bata ay humahanga sa kanyang determinasyon at ang mga guro ay nakikita sa kanya ang hinaharap ng kanilang pamayanan. Tuwing gabi, habang nakaupo silang mag-ina sa harap ng kanilang bahay, madalas nilang pag-usapan ang kinabukasan. "Mama," sabi ni Laika minsan, "kapag pulis na ako, sisiguraduhin kong walang batang matatakot na katulad ko noon. Gagawin kong ligtas ang bawat tahanan." Mumiti si Lorna at hinawakan ang kamay ng anak. "Anak, natutuwa ako at pinili mong gawin ang tama. Hindi madaling landas yan, pero alam kong kakayanin mo. At kahit saan ka makarating, lagi mong tatandaan na proud ako sa iyo." At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan nila ang bituin sa langit, parehong nanalig ang mag-ina na darating ang panahon na ang kanilang kwento ng hirap at tapang ay magiging inspirasyon para sa iba. Si Laika ay handa nang abutin ang kanyang pangarap, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa bayan at sa lahat ng taong nangangailangan ng liwanag sa gitna ng dilim. Lumipas pa ang ilang taon, at si Laika na minsang bata lamang na umiiyak sa gitna ng dilim ay isa ng ganap na babae. Sa kanyang matinding pagsisikap at walang sawang suporta ni Lorna, natupad niya ang pangarap na maging isang pulis. Ang araw ng kanyang panunumpa ay naging isa sa pinakamahalagang sandali sa kanilang buhay. Suot ang kanyang uniforme, nakatayo siya sa gitna ng entablado, kasama ang iba pang bagong opisyal. Sa mga mata ni Lorna, nakita niya ang anak na minsang halos mawala ng tapang, ngunit ngayoy nakatayo ng matatag at buong giping. Hindi niya mapigilang lumuha habang nakatingin kay Laika, at sa bawat patak ng luha ay naroroon ang alaala ng lahat ng hirap at pagsubok na kanilang dinaanan. Pagkatapos ng seremonya, tumakbo si Laika papalapit sa kanyang ina at mahigpit na niyakap ito. "Mama, tupad ko po ang pangarap natin. Hindi lang para sa akin ito, kundi para rin sa inyo." Niyakap siya ni Lorna ng buong higpit. "Anak, ikaw ang pinakamalaking gantimpala ng buhay ko. Ang tapang at tagumpay mo ay bunga ng lahat ng sakripisyo natin. Wala na akong mahihiling pa." Sa mga sumunod na buwan, nagsimula na si Laika sa kanyang tungkulin bilang isang pulis. Hindi siya basta opisyal lamang. Nakilala siya sa komunidad bilang isang tapat, matapang at may malasakit na opisyal. Lahat ng kanyang ginagawa ay laging nakaugat sa kanyang karanasan at sa kanyang panata, na walang batang muling dadaan sa parehong takot at sakit na naranasan niya noon. Kapag may mga batang nawawala o inaabuso, siya ang unang umaaksyon. Kapag may pamilya na nangangailangan ng proteksyon, lagi siyang naroroon. "Hindi ko hahayaang maulit sa iba ang nangyari sa amin," lagi niyang sinasabi sa kanyang mga kasama. Samantala, si Lorna naman ay patuloy na nagpatatag ng kanyang maliit na hanapbuhay bilang mananahi. Hindi na siya takot na lumabas at makisalamuha sa iba. Sa halip, naging haligi siya ng kanilang barangay at nagsilbing inspirasyon sa ibang kababaihan. Madalas siyang iniimbitahan upang magbahagi ng kanyang kwento sa mga seminar at pagtitipon. Sa bawat pagbanggit niya ng kanilang pinagdaanan, naroon ang mga luha at ngiti ng mga nakikinig. Luha ng awa at ngiti ng pag-asa. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo ang mag-ina sa harap ng kanilang bahay, nagbalik tanaw sila. Tahimik ang paligid at ang mga bituin ay tila kumikislap para sa kanila. "Mama," wika ni Laika, "naala niyo pa po ba ang gabing sumigaw ako na nandyan kayo sa ilalim ng kama?" Tahimik si Lorna sandali bago sumagot. "Hindi bilang paalala ng takot, kundi bilang inspirasyon ng pagbangon, katatagan at kapatawaran." Si Laika, sa kanyang bawat operasyon at misyon bilang pulis, ay laging dala ang alaala ng kanyang ina. At si Lorna, sa kanyang bawat tahi ng damit at bawat salaysay sa mga kapwa kababaihan, ay dala ang lakas na binuo ng kanilang mag-ina. Sa paglipas ng panahon, natutunan nilang ang tunay na kaligayahan ay hindi nakukuha sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon mula sa hirap, magpatawad sa kabila ng sakit, at magmahal ng walang hangganan. At sa kanilang huling mga taon, habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng buwan,
Sabay nilang binitiwan ang mga salitang nagbigay saysay sa kanilang buong paglalakbay. Tapos na ang dilim. Ang naiwan na lang ay ang liwanag ng pagmamahalan at pag-asa.